Hey guys, what's up? I'm Michelle Wayne. Today, pag-usapan nga natin itong pagkasyunga-syunga na naman ni Rafi Tulfo na gusto yata niyang gawing Kuwait the Second ang China. Okay? So, tututok lang tayo guys sa dalawang topic dito. Number one, yung pagpapadala ng Pilipinas sa China for military training. No? And pangalawa, okay, yung mga sigaw ni Rafi Tulfo na i-boycott natin ang mga produkto ng China. So, may part dito na sinabi ni Attorney Claire na sobrang nag-agree ako, which by the way na-miss natin panoorin. So, muna tayo? Team replay tayo. No? Marami tayong catching up to do sa mga videos ni Attorney Libayan, ni Kaayon, ni Teacher Mark, ni Attorney Claire. And by the way guys, no, meron sana akong gustong wait lang. Hanapin ko lang. Promote ko na rin. Ano natin to kasangga natin to pagdating sa Wait lang ha. Nasaan ka? Sendong. Promote natin yung channel ng isa sa mga kaagapay natin dito. By the way guys, kamusta kayo? So obviously, kitang-kita nyo, iba na setup ko. Alam na this guys. Ayun. Ayan. Share ko lang mabilis. Guys, palambing naman, pa-follow po si Sendong. Mga kasama po natin yan sa sa Facebook. Yan. Kasama natin nakikipag-kulitan yan kila Atty. Libayan, kay Atty. Claire, kila Kaayo. Yan, sabi niya, uy, thanks. Actually, I'm down to give advice. Sabi ni Political Salot. There you go. Anyway guys, so balik tayo kay Atty. Claire. Actually, nag-react na dyan si Atty. Libayan, isa yan sa kanya naging topic kanina at napag-usapan. Yung mga pinagsasabi na naman ng Aidel. Delikado pag nagsanib puwersa itong si Atty. Claire at saka si Atty. Libayan. Actually, maraming lawyer ang visit kay Aidel Rafi. Ito lang dalawang to talagang malakas ang loob at may boses. Anyway, sa pakinggan nga natin yung comment muna ni Atty. Claire pagdating sa usapin ng military. Paano ba nagsimula? Kanino bang idea to? Ang partner. Pagkatapos, nagpapadala pa pala tayo ng mga military doon para mag-training sa Beijing. Di ba yung mga military officer natin? Doon pala partner Sa akin? Iba kasi utak ko partner Oo. Sa akin okay lang. Doon sa... Kasi para matuto ko mag-Chinese. Matuto ko anong ginagawa nila. Diba? Kumbaga para It's sa akin will they have the loyalty kung doon sila nag-aral? Anong loyalty nila? Sa China ba? O sa Pilipinas? Siyempre, Pilipinas pa rin. Okay lang yan maka-acquire kung anumang knowledge meron sila. Wala nang problema sa akin yan. Para mayroon tayong makukuhang impormasyon. Yes, kung nagtuturo naman sila na maayos. Ito ang magandang warfare. O di, why not? So it will not be an issue to me. Diba? Kasi, katulad partner, di ba, nagpapadali din tayo sa US. Mga scholar dyan. Ibig ba sabihin ba ang loyalty niya magiging sa US? Definitely not. Kung nagpapadala ako sa China, ay di makuha niya yung knowledge doon, di okay lang. Hindi naman yan i-recruit para maging Chinese Diba? So di sa issue sa akin. Sino ba nag-bring up ng issue na yan? Si kanina, kahapon ba yun sa hearing? Sino? Senator Tulfo? May I suggest, Mr. Chair, Senator Trentino, with your indulgence, na siguro itigil na muna natin any dealings dito sa China in terms of military exchange, especially the fact na meron nangyaring sigalot between China and the Philippines at yung pambubuli ng Chinese sa military sa ating mga militar dito. So wag muna kasi kung ipagpapatuloy natin yan, yung mga military natin, Lieutenant Colonel, papadala sa Beijing Military Academy,
parang insulto po yun. Can we put a stop to it? Put a break right away? Una sa lahat, okay, unang-una sa lahat, tingnan natin itong article galing kay Yahoo Finance or kay yahoo.com. Ayon dito, it was posted last July 5th, 2022, and it was written by Andreo Calonzo. Sabi dito, Philippines Marcos open to military exchange with China. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. said he is open to military exchange with China as he sought ways to expand ties between two nations beyond the South China Sea territorial dispute. Okay? Marcos said that at a briefing Tuesday, we will find ways to work to resolve the conflicts with Beijing when we meet with Chinese Foreign Ministry Wang Yi. The Southeast Asian nations linked with China should be strengthened and are not limited to disputed sea, Marcos added. Let's add to that, let's have a cultural exchange, educational exchange, even military. If that will be useful, the Philippine leader said. Wang is visiting the Philippines Tuesday, yada yada yada. The two-nation tensions in the contested waters have heightened in the past weeks, with the Manila protesting Beijing fisher and shadowing Filipino boats. The Philippines has also ended oil exploration talks with China. Marcos earlier said that he plans to negotiate a deal with China to resolve disputes, while also planning to uphold Philippine sovereignty and its military alliance with the US. Ngayon, ang tanong, yung pagbibigay ba ng opinyon ni Raffy Tulfo patungkol dito sa military exchange ng Philippines at saka ng China, take note of this one. Dito tayo babalik sa sinabi ni Atty. Claire. Para sa kanya, it is more beneficial than liability para sa atin. Bakit? Tama naman siya. Hindi naman tayo nagtuturo sa China kung paano tayo eh. Ang China ang nagtuturo ng mga paano sila. Which is basically advantageous para sa Pilipino, para sa mga military natin. Hindi ba? Okay. Actually, China is one of the strongest when it comes to military tactics. Pati na rin yung kanila. I just read articles about this and I'm not an expert. I'm not even a fan of military topics. No? Pero based nga dun sa mga nababasa ko, China is one of the top 10. Maliban sa dami ng military personnel nila, ang artillery nila, at kung ano-ano pa, they're one of the strongest. So it is very important na mas na-educate ang ating mga military personnel. Ngayon, meron bang punto ang opinion ng mga ng mga what you call that, ng mga senador natin, starting with Raffy Tulfo. 'Di ba? Sino ba ang commander-in-chief? Hindi ba si PBBM? Ito ba inupuan nila ito with PBBM prior sa pagmi-meeting nila dyan sa Senate? Sino ba ang dapat mag-approve niyan? May power ba ang Legis, ang Congress, ang Senate, na sabihin, patigil mo yan. Tapos ang gusto na naman ni Raffy Tulfo, ura-urada. Diba? It was the same story with Kuwait. Again, andyadyan na naman siya. Ako para sa akin, it was a very fortunate event na kinol ni Kuwait yung kanyang sinabi. Ang China, I'm not sure. But take note of this question. Just in case nakalimutan niyo na. Back in 2012, in Philippines, banana growers feel effect of South China Sea dispute. Bakit? Dahil there were about, I think,
going to this article by GMA News Online. China destroyed 35 tons of Philippine bananas. This was back in 2016. Saging din po yung usapin ng 2012. Dazzled by the opportunities offered by China's vast and increasingly prosperous populace, Renato Flores Bangoy, the owner of a small banana plantation here in the southern Philippines, decided 3 years ago to stop selling to a multinational fruit corporation and stake his future on Chinese appetites. Through a local exporter, he started shipping all his fruits to China. Today, his estate of tropical island of Mindanao is scattered with heaps of rotting bananas. For 7 weeks now, ever since an aging U.S.-supplied Philippine warships squared off with China's vessels near the disputed shoal in the South China Sea, Bangoy has never been able to sell a single banana to China. Ngayon, kung babalik tayo rito, pakinggan natin si Idol. Marami pa namang ibang academy na pwedeng padalhan. Remember na sinabi niya yung sa Kuwait? Marami naman pwedeng padalhan. What if ganito yung mangyari? Iko-call na naman ng China yung mga pinagsasabi ni Raffy Tulfo. Ano nang mangyayari sa Pilipinas? Tapos gusto niyo pang gawing presidente yan. Sa Beijing pa na kung saan they're perceived as enemies just because they've been bullying us for a long, long time. Exchange program ito. Kahit na ang Japan at Vietnam ay may ganitong klaseng programa with China. Sa akin kasi nga ganito. Hindi lahat naman ng pupunta sa China dapat mali. Kasi if we can gain knowledge, 'di ba, without giving up the interest of the country, it's okay. Di ba? May natutunan ako eh. Kung magaling sila sa ganito, but why not? I am also willing to be trained sa Vietnam. Bakit ang galing nila sa warfare? Pero it doesn't mean na ang loyalty ko mapupunta sa Vietnam. So it's not an issue. Di ba? Big deal doon. Hindi porket sila, ay China, lahat issue na. Eh, partner, ito pa. Bibring up ko lang. May isang hearing. Ito rin eh. Parang ito lang. Siguro kasama to. Parang Senator Tulfo also brought up the issue nung paglalagay ng... Pakiulit nga. Paglalagay ng cell site sa camp natin, na parang China yata ang naglagay. Inuutusan niya yun na patanggal. Yung mga nilagay doon. Kaya nga po, kayo sa military, wag po kayong bumili ng mga computers na galing po sa China. Please lang, wag po talaga. Can you check it? Unang-una sa lahat, ang pinakamalaking manufacturer na kahit anong parts ng tawag dito, ng computer, ay nanggagaling sa Taiwan. And Taiwan, as you know, is considered as one of the provinces of China. Para lang siyang Hong Kong. Diba? Kaya nga, andito rin ang US dahil pinoprotektahin din nila ang best interest ng mga American firm na naka-base po sa Taiwan. Okay? So, kung tayo itigil natin ang pagbili ng kahit anong produkto na made in China, which is basically sinabi rin ng marami ng tao, buong mundo po umaasa sa produkto minamanufacture ng China because of the cheap labor. Diba? Sasabihin naman, makukuhanan tayo, o sige, ikaw na ang mag-source. Total, ikaw nakaisip niyan, Idol. Ikaw ang nagsasuggest, ikaw ang nakaisip, ikaw ngayon ang mag-source. This Yusek Espino, and please give us a report. At yung mga personal po ninyo, huwag din po bumili ng mga cellphone from China. Hindi po. Di ba? Napaka-stupid.
Hindi niya alam, kahit anong teleponong gamit niya, kahit anong gamit na meron siya, personal man, sa trabaho man, lahat galing sa China. Kung ano man yung ginagamit mo, Idol, baka gusto mong basagin na lang yan. For sure, hindi mo yan mapakinabangan. Kasi made in China yan. Dapat mag-umpisa ka sa sarili mo. Pakita mo sa amin, Idol, na trinash mo lahat ng gamit mo na galing China, na made in China. Take note guys, no? Pati damit, pwede rin na nanggaling ng China. Bumila na kayo. Wala pong i-endorso na brand. Wag lang pong China. Paano yung binibenta yung tool phone na mula sa Cherry Mobile? Di ba ang Cherry Mobile ginagawa sa China? Oh no! Oh. Boom! Okay. Pero po yung, ano ba ito? Oh, meron pala itong, ayan na yung staff niya. Bumubulong-bulong. Oh, Miss Latel signed deal to build facilities in military camps. Oh, China to. AFP, Miss Latel signed deal to build facilities in military camps. Oh, Miss Latel consortium includes Chinese government. Oh, ba't yung pinayagan to? Oh, magbibuild ng When cell was site. this signed, Yeah. Senator Rafi? When was this signed? Kailan ba itong ano to? September 2019, itong article na ito. Alam mo, natatawa na lang si, kung pwede lang sabihin, Senator Jinggoy, ako na magsasabi. Ngayon, friends tayo. Para lang tayo nagagaguhan sa Senate, no? Pinapasweldo mo ng magkano ang sweldo ng mga senador para maging ganito? Siguro kung sa law school to, lagi itong pinapalabas ng professor. 2019. 2019. Ngayon mo lang ba nalaman to? Oh, no! I'm just quoting Rappler, ito sa article sa Rappler. 2019, September 11, 2019. AFP, Miss Latel signed deal to build facilities in military camps. So ibig sabihin, yung Chinese ay nakipagpirmahan sa AFP natin na para mag-build ng mga facilities, telecom facilities inside Camp Aguinaldo. Ito lang guys, ito bang Chinese na to is a corporation or a government entity? I really don't think na ang isang gobyerno papasok ng mga corporate projects, di ba? Or government projects sa ibang bansa. Hindi pa ako nakakarinig so far na merong isang government entity papasok sa isang government project sa ibang bansa. Not unless ito ay isang sabihin na lang natin gaya ng mga state wealth fund, gaya ng Maharlika. Okay? Part owned by the government, part owned may mga stockholders. Diba? It's the same thing in Abu Dhabi. We have their Mubadala. No? So, yung pinag-uusapan natin pagdating sa negosyo, gaya na itong sinasabi ni Idol, which is 2019 pa, has nothing to do with the government of China itself. Diba? Ano nyo ba? I mean, are you following? Wala siyang kinalaman. Bakit? Kasi kung may kinalaman yan, tanga ba ang gobyerno ng Pilipinas na makipag-deal sa gobyerno at maglagay ng mga ganitong infrastructure? Siyempre, unang-unang gagawin, any country, not just the Philippines, any country, unang-unang iisipin yan is baka maging spy. Magkaroon ng technology na ini-spy yung... Siyempre, hindi rin naman iisipin yun ng gobyerno natin hanggat maaari.
purely business ang pinag-uusapan. Pero the way na ini-interpret ito ni Raffy Tulfo is beyond business. Nagkikreate na, tama nga yung sinabi ni Atty. Libayan, no? Mahilig si Raffy Tulfo gumawa ng problema. Pag problema na, tatakbo na yun sa Amerika. Sa mga kampo ng military natin. This was during the previous administration, this Yes, was of course. in 2019. Yes. No? Ano pong status? Ito ata yung yung dito. Dito. Yes. Ano po na status noon? Na-build na po yung tore ng dito na ang nag-build po China? Dito po is hindi po China ang may-ari. Yan, sasabihin ni Atty. Claire kung sino yung may-ari ng dito. Yes, sir. We will just submit a report on Your Honors regarding that. Baka pwede yung pakibaklas. Okay, baklas. Tapos anong gagawin? Papalitan ni Raffy Tulfo. Kukuha siya ng pera sa Raffy Tulfo in action para ipakabit mo yung torrent na yun. Alam mo ba, Idol Raffy, kung ilang milyon yung gusto mong ipabaklas? Siguro okay lang. Ako okay lang. Pabaklas ni Idol? Request ni Idol, gawin nila na yung baklas. Nagtatawanan na nga siya. Kaya tama lang yung sinabi rito. Pinagtatawanan na lang sa Senado si Idol. Obviously, hindi niya alam kung ano mga pinagsasabi niya. Diba? Kung ipapabaklas niya, dapat palitan niya. Idea niya yun eh. Yan, makasuggest lang talaga. Nagtatawanan ka tuloy. Tayo, okay lang sa akin kung yung Globe, Smart, Yes, yung sa atin. Bakit? Yung technology ba na ginagamit ng ng other telcos hindi involved ang China? Like halimbawa, may mga cell sites na may Ericsson. No? May mga kaibigan po kasi tayo na nagtatrabaho sa paggawa ng cell site at saka nagme-maintenance. Dalawa po ang namamayagpag pagdating dyan. Number one is Ericsson, the other is Huawei. Huawei is China. O, diba? Yan ang galing ang idol ninyo. Ang daming alam. Ang daming alam na katangahan. Grabe. Pero alam mo ba na sinabi ni General Gilbert Gapay na ang PLDT at Globe ay gumagamit din ng communication kit na mayroong Chinese technology. Saka 2019 pa ito. Noon pa to tinututulan. Maingay nga ang issue rito. Di sana nung hindi ka pa senador, na-bring up mo na rin ito sa programa mo. At tandaan, Atty. Claire, hindi niya yung i-build up. Bakit? Or i-brought up. Alam mo kung bakit? Kasi yung mga usaping politika noong panahon niya, hindi yun bebenta. Kailangan niyang pag-usapan yung mga hiwalayan, yung kamitan, yung pagiging gold digger. Kung noon pa nag-aaral na ako, baka nakabisado ko na lahat ng article patungkol dyan. Baka mag-end up ako na maging mag-focus sa civil under sa family. dito ay pag-aari ni Dennis Uy na very close sa dating Pangulong Duterte. Maraming tumutol, pero wala silang nagawa. Pero kung maglagay po tayo, maglagay tayo ng telecommunication ng mga bagay-bagay sa military from China, ibang usapan po yun. Di ba? So, bakit? Alam mo yung sistema ni Raffy Tulfo, pang-immature na tao. Para ka lang para ka may barbecue man. Dahil magkaaway kayo ng tindera na nagba-barbecue. Kahit walang kinalaman yung may-ari, iboboykot mo yung yung negosyo ng kaibigan mo dahil lang sa tindera. Ganon yung sistema, yung mindset ni Raffy Tulfo. Baka pwede yung mga telecom facilities, pagbawal na po muna ilagay sa ating military camps just because meron po nangyari sigalot sa ating bansa ngayon between China and the Philippines. Yung ba? Ako, eto akin guys, hindi ko binabati ko si Idol dahil pro-Chinese ako. Walang ganun. There are better ways to address this. Kahit ako nananawa na ako sa kakapadala natin ng note verbal sa China tungkol dito. We really need to do something about it. Pero we need to do something na gumagamit tayo ng utak. Diba?
We really need to. Pero yung sistema na ginagawa ni Rafi Tulfo, my goodness. Ito may itsura dyan ni ano. Tignan mo yung mukha ni ni Senator Jinggoy. Hindi mo alam kung natatawa o natatainan sa kakatawa. Alam mo yung hindi niya mailabas yung tawa niya? Kasi hindi nga alam ni Rafi Tulfo yung mga pinagsasabi niya. Hindi na nga siya ready. Hindi pa niya alam kung ano yung pinagsasabi niya. Di ba? At any rate, can you just submit to us the status report of what Senator Rafi has mentioned? Pwede. Tingnan mo yung mukha dyan ni Senator Jinggoy. Within the week? So we can share it with some members of this committee. Ayun. Siguro sabi ni Senator Jinggoy, let's cut this story short. Mas lalong nagmumukhang walang kakwenta-kwenta ang Senate dahil sa mga senador gaya ni Idol. Anyway, this happened during the previous administration, I think. You already have all the documents ready. Okay. Yes, sir. Yes, Your Honor. Senator Rafi. The point here, guys, is done deal na yan . Tapos na yan . Na-install na yan doon sa loob ng kampo. At dahil lang dito sa issue na to, kailangan mong baklasin. Dahil, bakit? Diba? So parang sinabi natin na nagtapon tayo ng malaking pera. Otherwise, sige, baklasin yan, palitan ni Rafi Tulfo from his own pocket. Sa laki ba naman ang kinita niya? Mismong social media app ang nagsabi. He made about $26 million all throughout ng kanyang buhay sa YouTube pa lang. So you can double that with Facebook. Any other questions? Yes, Mr. Chair. I hate to be makulit, pero please lang, pakibaklas na po. Yung mga computers na galing China. Natatawa na lang si Senator Jinggoy sa Siguro sa isip-isip ni Senator Jinggoy, level up talaga utak ko rito kay Idol. Ngayon ay nasa military facilities, military properties, ayan, pati si Senator Jinggoy, pinagtatawanan ka. Tumaas pa kilay, sabay kagat labi. Pakialis, remove immediately, and then ito pong pasilidad na China po ang nag-construct, telecommunication facility, kung pwede i-cancel na po yung contract at paalisin na po. Siguro this is one way to show this Chinese government, na binubuli nyo kami, ito yung kapalit na hindi kami papayag na hanggang ba naman sa loob ng lupa namin nakapasok kayo. As if they give a damn. Unang-una, guys, balikan natin. No? Balikan natin yung kayang gawin ng China. Hindi tayo kailangan ng China. China ang kailangan natin. Marami po tayong mga infrastructure na inutang natin sa China. Okay? Marami rin silang ginawa because of the Philippine-Chinese friendship. Yung tulad dyan sa Binondo, ginawa yan ng China. O pag-iba natin, Rafi Tulfo. Nasa atin yung oldest, diba, na Chinatown. So, talagang matapang si Rafi Tulfo, no? Palayasin niya lahat ng may Chinese blood na nagne-negosyo dito sa Pilipinas. Pasarado niya ang Chinatown. Kung talagang matapang siya. Kasi itong mga Chinoy na to, at the end of the day, mga Chinese pa rin sila. I myself, kita naman sa mata ko, may Chinese blood po kami. Yung angkan namin. So, pwede siyang pumunta sa Binondo at sabihin sa mga Chinese businessman,
Gusto niya ipasara ano? SF. Pasara natin SF. Henry C. Gokong Wei. Pasara natin. Lucio Tan. Kinasuhan niya nga ako na yung patulong. Ay, yung anak ni Lucio Tan, diba? Ano nangyari? Paareglo daw. Really? Ayun, no? Guys, pwedeng hindi natin kailangan ng China, pero mas lalong hindi tayo kailangan ng China. Pwedeng magkaroon ng problema ang ekonomiya natin dahil lang sa China. Yun yung naging power ni China eh. Yung tahimik sila na nagtatrabaho lang at nagpo-focus. Kaya nga from communism to capitalism sila eh. Kung magmalaki to si Rafi Tulfo, akala mo, hindi porket marami kang pera, Rafi Tulfo, kaya mo nang bilhin ng lahat ng tao. Kaya mo sabihin or gawin ng kahit ano. Bakit nga ba namatay si Bonifacio? Kaya sabi niya, Apolinary Mabini. Di ba? Hindi sa lahat ng panahon, puro tapang ang kailangan mong gawin. Gamitan mo rin ng utak. Dahil kadalasan, kung puro tapang, kaya mo si Aguinaldo, ba't ang haba ng buhay niya? Ginamitan niya ng utak. Kung si Bonifacio siguro, gumamit din ng utak at hindi puro tapang. Baka tumanda talaga rin si Bonifacio. Yun yung gusto ni Rafi Tulfo. Yung problema pa nga natin sa Kuwait, hanggang ngayon, problema pa rin. Baka nga natanggal na yung senador eh. Diba? Yung iniwan niya, ang legacy niya is yung problemang ginawa niya sa Kuwait. Ngayon, gagawa siya ng problema sa China. Anong gagawin natin mga Pilipino pag kinol ng China naman yung mga pinagsasabi nito ni Aiden? Magaling pa ba? Hero pa rin ba sa inyo si Aiden? Tsaka again, gaya na sinabi ko nung una, hindi sila ang magdedesisyon dyan. Yung pagpapatigil ng military exchange. Hindi ang Senate. Grabe na ang pananapaw ginagawa nila kay PBBM. Ano na nangyari dun sa kanilang ginawa na Senate resolution? May narating na ba? May napuntahan na ba? Anyway guys, sa susunod na video, pag-usapan natin yung pagle-lecture ni Senator Jinggoy Estrada dito kay Aiden. Nakakatawa eh. Para kang ginawang senador, para kang nagsenador, para maliban dyan sa pagtawanan ka, nile-lecturean ka ng kapwa mo senador. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin guys. And I'm very happy that I'm back.